Bagamat Luzon ang tinutumbok ngayon ng Bagyong Christine, ramdam pa rin ang epekto ng trough o bahagi ng mga kaulapan nito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Nakaalerto na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo't milyong-milyong Pilipino ang posibleng maapektuhan ng ika-11 bagyo sa Pilipinas. Nakatutok si Marisol Abduraman. Bago pa man pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Bagyong Christine, ramdam na ang masamang panahon sa ilang bahagi ng Bohol kagabi at kasunod ng halos 2 oras na pag-ulan, kabi-kabilang pagbaha ang namerwisyo sa mga pangunahing kalsada. Kaninang umaga, naulit ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng probinsya. Binahari ng ilang kalsada sa Negros Occidental, may ilang motoristang pinilit sumuong sa baha. Pero mas maraming sasakyan ang hindi agad nakatawid, kaya halos walang galawan ang trapiko sa isang lane. Kinansela rin ang klase sa ilang lungsod dahil sa masamang panahon. Ang ilang palayan sa lalawigan nalubog din sa baha. Ganito rin ang kalbaryo ng mga residente sa ilang bahagi ng Pikit, Cotabato, kung saan nagmisulang ilog ang mga palayan. Umabot sa lagpas tuhod ang taas ng baha sa ilang lugar. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao ay epekto ng trough o extension ng Bagyong Christine. Sabi nga ng Office of Civil Defense, isinailalim na sa alert level status red ang Bicol Region na kabilang sa mga unang makakaramdam ng lakas ng bagyo bago mag-iba ng kilos. Ibig sabihin, nakaalerto na ang Regional Risk Reduction and Management Council at lokal na opisina. Nakahanda na rin ang iba pang ahensya ng gobyerno, lalo't sa taya ng DSWD, posibleng umabot sa 30 million ang individual na maapektuhan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.